Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, hi, howdy. Mayong hapon kaninyo na lang mga kaigsunan. Kumusta ka mo karong adlaw? Niya nabunta sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Kanilang gyapon si Abdul Disang mo imbitar kaninyo mga kaigsunan antod alas 3 sa usapang matubos Tagalog pagtatanghal na ating palatuntunan. Kumusta ka mo karong adlaw? Og nalang gihapon ta sa mayong kabubuton, sa mayong pangisip, sa mayong panghuna mga kaigsunan. Alright, daghang salamat sa imo bay. Maraming salamat Abelardo. Si Abdel Asis. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dalosito, nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Diyan sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi. At siyempre sa Sabah, Malaysia, maraming mga Pilipino nakikinig sa atin dyan mga kaibigan. At sa Zamboanga, Sibugay. At sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Duterte, 31, 32. At sa Davao, nakikinig sa atin sila dyan sa Cotabato City. Si Director Mirma Walil ng Bureau of Public Information. At siyempre, yung kanyang mga staff dyan, si Faris V. Harun. Assalamualaikum. Mga tayo manghod na ako. Ramadan pa rin mga kaibigan. Abstain sa pagkain. Pastor Bert, sige kakaon, oy. Kailan ba ang Hari Raya, brother? Karong 26 tingali, ana. 26, 27, ba? Kaya nagsugod man itong 27. Pati 26, tanaw na ito. Makita ang buwan. Hindi na makita ang buwan. Kuwantang 26 tingali. So, ilang tulog na lang? Oo, 16 na ngayon. 17 days na ang mga puasa sa mga Muslim brothers na to. Siguradong magpapakain kaya yung Filipino-Turkish Tolerance School? Hindi. Nagkakatay ba ng ano yan? Sa Hari Raya Haji yun. Okay. Nagkakatay sila ng mga baka. Oo, kasi yun para sakripisyo. Magaling yung mga Turko ha. Oo, diba? Laki kasing blessings dyan Kaya ikaw, kung mayroon kang kambing, sarap yung kambing. Talagang mataas ang protina, low in fat. Kaya nga ako dun sa amin, sa payo, nagpaalaga ko ng kambing. Pagdating ng taon-taon, mayroon tayong masubali. Yan. Ang paborito kong kambingan, dyan sa Paseo del Mar. Mayroon pa ba ngayon? Yung sa dulo. I see. Pagpasok mo, dire-diretso lang, malapit sa may restrooms. Madalas ka pala sa Zamboanga, no? Masarap ang kambing dyan. O kaya, minsan, bumibili ako sa supermarket sa KCC ng kambing. Meron silang goat meat. At, napakasarap. Sarap ng kaldereta at saka papait. Kaya lang, kung magpapapait kayo, kailangan siguraduhin yung puro laman. Huwag niyong haluan ng mga laman loob. Tataas ang uric acid ninyo. Kung ayaw niyong sumakit yung mga kasukasuhan ninyo, arthritis or gout, iwas muna tayo dyan sa mga innards o kaya sa laman loob. Sa KCC Supermarket, napakamura. 100 lang, ang dami na. Laman loob, ang baka. Napakamura mga kaibigan. Lami daw maghimo papaitan ng taga Zamboanga.
masarap daw magmagawa ng papaitan ng taga Zamboanga. Oh, hinahaluan nila ng kape o kaya beer. Ganun ba? Ay, mga kaigsunan, kumusta mo karon? Nalang gihapon mo? O istoryahan na mo din pagkaon niya ng kambing man ay papaitan na ay unsa na mga lutos kambing? Napay usa. Kalimot kaldereta. Basta lang, po asa ba, dahil nag-isgot na nga Sir Along kaldereta. Pagkaon, masig, ambot niya, oy. Kaya kung po asa man ko. Ano lang yan napapag-usapan balita. Wala namang basta as long na hindi nagkakasala yung isip mo, hindi ka, nagiging sakim sa pagkain during Ramadan. Walang problema. Sakim, di ba? Pag sinabi sakim, obese, di ba? Kahit busog ka na, kain pa rin, di ba? Iba yung obese sa gluttony. Di ba? Pag glutton, kahit busog ka na, basta makakita ka ng pagkain, kain din, di ba? Ganyan ako dati, di ba? Nung mataba pa ako. Magagaba. Oo, mahirap yung ganun, mga kaibigan. Alam niyo, pagkain parang droga. Kahit gusto mong tumigil sa pagkain dahil alam mong mataba ka na, napakahirap. Napakahirap talaga. Dinanas natin yan. Yung bewang natin, 44 ang waistline. 44. Tapos ang timbang ko nun, 120 kilos. Pag ako naupo, hindi na ako makatayo. Kailangan patagilid ang tayo mo niya. Tapos marami ka ng sakit. Andyan yung mataas yung uric acid mo, mataas ang blood sugar mo. Kaya nga mga kaibigan, bumili kayo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At ando doon yung ating paboritong medical columnist na si Dr. Willie Ong. At marami kayong matututunan dyan. At kung wala naman kayong pambili ng Mindanao Examiner, maaari niyong hanapin si Dr. Willie Ong sa kanyang Facebook account. At marami siyang mga mga tips sa iba't iba tungkol sa health. Dahil health is wealth. Kahit wala tayong pera, mga kaibigan, basta maganda yung ating health, yan ang ating pinaka-importante. Puhunan, bitaw ng atong lawas, mga kaigsunan, nga kanalan. Di dyan na magkasakit. Kay lisod kaya rin magkasakit na mga kaigsunan. Hala, mangitag pamagi, makakitag pamagi kay makakitag kwarta. Ikaw na masakit ang mga diha. Di na kaayo ka magkapangitag pamagi. Di na ta magkalagaw. Di na ta magkaunahunag maayo kay sige laging gagwantan niya ng sakit. So, kinsa man po'y atong kuanon. Kaneng mo ayuda sa tuwa, kundi ang atong parinting, atong immediate nga kamag-anak, ang atong anak, ang atong asawa, unsa ba diha, di ba? So, kinahanglan nga nakapoy na kaya na sila, di ba? Unya, mo iskang ubang, mo eskwela pang mga kabataan, unya si Mrs. tuwaga hinlog, unya wala pa'y mayong trabaho. So, kinahanglan kita, mga amahan, kita dyan ang mulihok mayo, so, alimaan yun nato ng atong lawas. Kaya lisod na gana, mawala ba atong puhunan ba? Magkabati ganig kining murag lahi na sa atong lawas, magpakuan dayon, pahuway ba or moinom ba kag mga tambal diha na mainom mga tambal mo kuha kag mga daghang mga sagbot ya maingon sila nga herbal, di ba? Inom dan ta na aron nga mawala na ang atong mga mawala ang mga sakit sa atong mga bukog, sakit sa atong mga kasukasuan, nalang na sa imong luyon, anong mga balay nimo, na ay mga daghang mga sagbot diya, basta antigo lang kay balo lang ka, unsang klaseng mga sagbot nga itambal, di ba? Okay, nakinalan nga, magtanaw-tanaw, magbasa-basa po tanaw ta sa atong mga Facebook diya, tanaw ta sa mga basatag mga, unsan kanang sa column ni Dr. Willie Ong, na sa atong Facebook mga kaigsunan, makita nato na siya unsa man kay mga buhaton nato pananglid nga naantay mabatian inano yung sakit, unsa man mga tambal ang atong himuon, ang atong paliton, unsa man ang atong buhaton pananglid manakit ang atong kalawasan, di ba? Naana diya sa Mindanao Examiner mga kaigsunan, bali urog magbasa mo naana sa Facebook, naabo na sa talaan, madanghang kay diya sa atong
kining newsstand mga kaigsunan, di ba? Makakita ta nag-usahay, wa ta makita na kay dali ra kayong mahurot. Kay daghan lagi mupalit. Ang ilang ikuan itong uban, gusto lagi nila magbasa ni kuan. Nagbasa sa column ni Dr. Ong. Ang uban po, gusto lagi katong, sa to katong murag na mat-mat diya nga, solving ba? Kasi nga din tawag ana, Sir Al? Crossword puzzle at saka sudoku. Sudoku. Oo, Namaw nang ilang ibalay kay mag-contest sila. Pabrightan ba? Labi ng mga estudyante. Naaga ng mga statiguang mga kaigsunan. Kita ganin ta magdula-dula, wiris-wiris niya, katawa-katawa. Ang gunita ganin nila kanang newspaper na kanang unsa ni kanang Mindanao Examiner kay mao na ito ilang kalingawan maghinon kanong crossword puzzle, di ba? So dagaan pa na ating mga balita diha. Una katong na adunahan korta-korta o gusto mong naguna-una mo asa ka atong balit ug balay no. Lantaw dahil mo sa anang atong talaan kining Mindanao Examiner kay na ay mga kining unsa ni mga advertisement nga baligya gibalay. O niya, naapay mga sakyanan sa lakyan nga, baligya po, na makita ata, nagwapo na nakita, wala ako ng balay dito sa Kuano, asa na dapit, dito sa Mercedes, dahil si Bilya. O niya, Bilya Teres, sa manangalan na ano, o niya, naapadiha nga, gwapo kayong balay mga kaigsunan. O niya, naapay Toyota Fortuner, no? Baligya po, pastilan, gwapo lang yapon, bago lang yapon mga kaigsunan. Tanan na diya sa kuano, na diya sa Mindanao Examiner at mapalit na diya sa Zamboanga, na diya sa ARMM, na diya sa mga Dumaguete, sa Cebu, na sa Manila, di ba? Na sa Manila mga kaigsunan, diya anang Tagig, o na dito pa sa Pikas. Basta dali ra kay na sa mahulot abot dito sa Manila kay ang uban mga ilabi na kung na ay mga panghitabo diri sa Mindanao, ilabi na jud kanang diha na hitabo niya ng Marawi City. Uy, kumusta naman di ang atong mga kaigsunan diha sa Marawi no? Kaluoy po nga atong mga kaparintindihan diha ang atong mga kaigsunan, mga Muslim, mga brother Muslim and sisters nato diha sa Marawi City. Ang uban wa na in taon nakapagpuasa. Ang uban in taon dire-diretso ang ilang pagpuasa kanang taong wala na may pagkaon, na-trap na sila sa ilang mga balay. Ang uban daw nga ni, mukhaon na lagpanapton mga kaigsunan. Luoy kayo, kaya di man magagawas. Ug banalit mo gawas ka, dala-dala kag bandera. Targeton man po ka sa mga Mauti brother. Sa mga Mauti group. Mauna nga usahay, mahadlong nga sila mo gawas. Kay kaingon ta, nganong di man na sila mo gawas? Kanong di man na sila mo cross na ng bridge diya. Tulo man na ka bridge ng diha sa, diha sa Marawi. Na unsao man nimong pag-cross diha, unsao man nimong paglakaw, paggawas diha kay dulaan man puga sa mga Mauti, di ba? So diyan na lang sila intaw maghulat ni anang ilang balay wa na tubig, wa na makaon. Ang uban mga kaigsunan, ta maglangoy daw na diya kanang ilang sapa diya kanang dako kayong sapa. Mulangoy na dito speakers. Pero masurvive nang gihapon no kay lagi tungod lagi sa ka hadlok, tungod sa ka unsa ni kay ang pamilya gud ato, ang mga pamilya, mga anak-anak di na jud makakaon, di na makagawas naon kay naalagi ang mga kining mga tao nga nagtamasa sa kalayaan ni anang atong mga kaigsunan diha sa kining Marawi. Unya basta ang atuwa diha mga kaigsunan na pailob lang ta usahay pod kining mga kauban natong mga brother nato diha nga lahi pod ang ilang unsa ni lahi pod ang ilang kining panabot sa ilang relihiyon nga inani nga kinahanglan mo patay, kinahanglan ang mag-leader ang usa ka Muslim, usa ka inana, ay di po na maayo mga kaigsunan, di ba? So mao nang dugay naman na siya nga nadala diri sa una diri sa Pilipinas, wala may laing kuan kanang pagtutulo sa Islam, murag usa ra man to siya no. Una pinig pagka dekada nga 80, 90 diha na nagsugod mga kaigsunan, murag lahi na naanay may scholar gikan sa ulaing nasod, naanay scholar gikan diri sa paingon dito sa Saudi, paingon asa-asa mga kaigsunan. Ang ilang gistudyan di ay kanang nakasubra ba
nakasubra sa balaod sa Ginoo, nakasubra nga kinahanglan ug kini ani gyud ang balaod, kinahanglan ani jud, wala na bay batas, wala na exemption. Mao na sila mga kaigsunan hantod nga nagkawatak-watak na naon na kinsa may gasugod ana, kinsa may nagumpisar ana mga kaigsunan, ay matud pa sa mga taho, matud pa sa mga eksperto ba, ay kini nalaging Amerikano o ang kining Saudi Arabia, mauna ang ilang ginabuhat, ginaaron ang tanang kining unsa ni ang tanang mga dinhis kalibutan mo magkapuliki ba, di ba? Madaot ang tanan, unya na sila nagway maghawd, sila na'y maghari na kita kang ko'y makaluluoy. So kinahanglan kita mga igsunan nga magmatkuntang pirme, mahimo alerto ta og magbasa tag mga talaan og maminaw tag radyo ang paminaw nato kini yung atong programa din sa kining Radyo Mindanao. Ay, pasalamatan mo yung mga donors natin, ha? Nag-deposit na tayo mga kaibigan. Pasalamatan mo sila yung sa taga-Switzerland. Ay, yung bala. Oo, dagang salamat. Makaibalo ba na sila binisa dito kay mag-in-English pag ko sakit kayo paminaw, noy? In-English sa ragon na yun niya, taod-taod, Sir Al. Okay lang. Okay lang kahit kahit hindi magkaintindihan. Basta English. Kay manakit mo mga Pilipino naman yun eh. Oh, pero ang kuha nato, ang tumong nato dito. Anyway, mapapakinggan naman nila to sa MindanaoExaminer.com itong programa natin. Actually, mo na mga kaigsunan, no? Kining ang daghang kaayong magkuan ka ng mga Pilipino, no? Diri sa Pilipinas, hantos tibok kalibutan mga kaigsunan nga sila ubay-ubay nga murag nagasubo po sila kay nahigumikan lagi sa pahitabo diha ni anang Marawi City nga giatake sa mga walay kasing-kasing nga mga tao nga pulos mga ang huna-huna dautan, mga demonyo, mga kaigsunan. So ang tanang Pilipino din sa kalibutan inang silang nagkuan na sila, nag-ipon-ipon na sila nga mohatag sila donasyon. Pinaagi ba sa pagkaon, sa mga relief goods, sa mga cash, di ba? Una, kining naay usa ka nilalang po diyan sa Switzerland mga kaigsunan nga si Ridge, si Jang Said, naghimok siya sa mga iyang mga barkada po diha, iyang mga kauban, mga Pilipino dito sa Geneva, Switzerland, nga naka-collect sila og inaning kantidad nga daghan-daghan ba po paliton to nimo, daghan kay bugas mo palit nimo tingali mga 30 kasako nga bugas ang ilang cash donation nga ilang gipadala pinaagi sa atong programa mga kaigsunan, pinaagi sa atong Radyo Mindanao program og ang atong kining talaan nga ang the regional newspaper ang Mindanao Examiner. So, tuwa napadala na namo mga kaigsunan ang gipadala sa mga katauhan diha sa Geneva, Switzerland, mga Pilipino diha gipadala gipadala diri sa mua ug gipadala po namo dito sa ARMM aron nga magamit sa mga bakwit, mga bakwit nga atong mga kababayan dito sa Marawi City nga unta magamit to nila ang mga cash assistance nga ginahatag gikan sa Geneva, Switzerland o pinaagi sa atong radyo stasyon, pinaagi sa atong programa ang Radyo Mindanao o ang atong kining the regional newspaper ang Mindanao Examiner. So diha sa Geneva, Switzerland, mga kababayan nato nga mga Pilipino, maayong hapon kanin yung tanan o gabi ito sila dito. Gabi ba? Good night dito sila ha. Ayong gabi, ayong adlaw. So mayong gabi, mayong adlaw, mayong buntag. Hinaon nga na ay mga Bisaya po diha sa Geneva, Switzerland. Pero ang akong igsuon dia ibalo kag Binisaya si Jang Said. So gusto nila baka Englishin mo sa Al, no? Said, di ba? Said. Si Reed Said. Pero anyway, ang asawa niya ay taga Swiss. Ang Swisso. Swisso. Iba yung salita nila. Dyan. Iba yung salita nila eh. Ano ba salita nila? Parang French, French. Bonjour. May mga... bonjour, mademoiselle. Yun. Ayun ba salita nila eh. Yung mumu sa kanila, mumu din eh. Talaga?
We'd like to thank our donors from Switzerland. Thank you very much for your donation. At malaking tulong yung mga kaibigan. It's enough to buy at least 30 bags of rice for our Marawi refugees now staying in different evacuation centers in Iligan City. Thank you very much, Jang Side. At sa lahat ng mga nag-donate, maraming salamat. Yung sa mga gusto pang mag-donate sa amin ni Brother Abdel. Sa Hari Raya. Ayan. Okay na sa amin yung chooks to go. Diba? Sarap. Sarap yung puntahan chooks natin. Pupuntahan ko yung mga kaibigan natin na gustong lalong-lalo na po yung Hari Raya, di ba? Greetings. Puntahan natin. I-record mo sa cellphone mo yung mga greetings nila para ma-play natin dito. I-allocate natin yung 1 oras na programa natin sa pagbati sa Hari Raya. Wala silang babayaran sa atin, libre. Yung mga gustong bumati ng Hari Raya at i-accommodate namin kayo ni Abdel. Wala ho kayong babayaran sa amin, wala kayong iintindihin at gais namin na makatulong upang mapasaya kayong lahat. Ay mga mag-celebrate ng Hari Raya. Whether meron tayong pagkain o wala, basta importante natapos yung Ramadan, 1 buwan, at tayo ay nakapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin at taimtim ang ating pagpapatawad. Ayun ang importante, ayun ang mahalaga. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin. Kahapon ako naging emosyonal yung mga taga-Marawi sa Independence Day celebration ng ating bansa, 119th Independence Day celebration. Marami ang napaluha dahil sa matinding pagkakasira ng Marawi. Naku po. Mas matindi pa kaysa sa Zamboanga City nung pinasok ng mga rebelding MNLF ang Zamboanga noong 2013. At ngayon yung Marawi, nako, kaliwat kanan yung airstrikes. Buong syudad ba talaga nasira? Hindi nangyari sa Zamboanga yan. Ang Zamboanga Siege kasi humaba to dahil sa propaganda ng mga nasa gobyerno. Dapat na matapos pinahaba nila para, in preparation sa eleksyon. Pinahaba nila yung Zamboanga Siege para, itong sina Pangulong Aquino at si Mar Rojas ay laging nasa media. There was a time, natatandaan natin, nung dumating yung mga donations. Sabi ni Mar Rojas sa media, mas mabuti pa pumunta tayo sa pier. Tignan natin yung mga dumating na mga pagkain, yung mga donations. At doon nagbigay ng statement si Mar Rojas. At nakakalungkot lang dahil marami ang sumausaw na mga politiko dyan sa Zamboanga Siege. Kaya nagtagal ng 3 linggo. Marami na sanang gustong makipag-negotiation kay Nurmiswari upang matapos na yung Zamboanga Siege. Kaya lang gusto talagang humaba. Ngayon ang Marawi, ganun din. 3 linggo na yung bakbakan. Nagsimula mga kaibigan noong May 23. Nang okupahan ng Maute Group ang siyang tumatayong local ISIS sa Mindanao, ang Marawi City. At sa katunayan, inilabas mismo ng militar ang mga nakuha nilang mga video mula sa cellphone ng mga napatay na mga ISIS fighters. Kaya nalaman na planado ang atake ng ISIS dyan sa Marawi. Ang hindi lang natin dito maintindihan mga kaibigan, bakit kailangan atakihin ng Maute Group o ng ISIS yung Marawi? Ang dahilan nila upang gawing wilayat o isang probinsya ng Islamic State. Yung Marawi, Islamic City na yan. So sa Marawi talagang ipinatutupad ang Sharia law. Kaya
Kaya naman napakaraming mga residente, napakaraming mga sibilyan ang halos naiyak kahapon habang kumakanta sila ng pambansang awit. Ang national anthem natin, ang Lupang Hinirang. Hindi Bayang Magiliw, Lupang Hinirang. Marami dyan. Anong pambansang awit? Bayang Magiliw. Oo, minsan naman yung narinig natin Kantahin mo nga, Bayang Magiliw. Lupa. Kaya napakadami dahil karamihan ng mga napaluha ay dahil sa pagwasak ng kanilang lungsod. Alam nyo ba mga kaibigan na yung Marawi City was founded in 1639. So mga 370 years old plus na yan. At ngayon ay wasak na wasak. Dahil sa mga airstrikes, dahil sa pambobomba. Pati yung katedral sinunog ng mga mauti. Ngayon halos yung ancestral homes ng mga tao doon. Tapos sa isang ISIS propaganda ay nagsalita naman yung isang fighter ng ISIS, Tagalog. Talagang matatas managalog. Ang pagkakaalam natin dito balik Islam siya. Magaling managalog at magaling mag-Arabic. At sinasabi niya huwag daw magagalit sa kanila ang mga Muslim dahil sa pagkasira ng Marawi, sa pagkasira ng mga bahay. Sa halip ay dapat magalit sila sa mga kufar na ngayon ay siyang namumuno sa Marawi at sa Lanao. Pero mali pa rin mga kaibigan dahil sinasabi ng ISIS ay mga kufar daw ang namumuno at dapat daw talagang Sharia. Pero nung maliit sila hanggang sa kanilang paglaki, in-embrace nila ang gobyerno ng Pilipinas. So hindi naman dahilan yung wasakin mo yun dahil hindi na ayon sa iyong kaisipan ang kagustuhan ng lahat. Ngayon, anong magagawa? Wasak na wasak ang Marawi City. Maraming bahay ang binomba dahil pinagtataguan di umano ng mauti at ng mga ISIS fighters. Maraming mga building na nasunog. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang bakbahan. Kaya napakahirap ng kalagayan ng mga taga-Marawi. Ang sinasabi naman ng militar, nagtatago yung mga ISIS fighters sa iba't ibang kabahayan. Bakit mo naman kailangan bombahin ng kanyon at ng mga bombang galing sa mga eroplano at helicopters? Ito mga pinagtataguan. Meron naman tangke ang militar. Dapat pinasok na ng tangke. Dahil hindi naman mamamatay nasa loob ng tangke kung machine gun lamang unless na gumamit sila ng B-40 anti-tank rocket. At ang dapat dito talagang urban warfare to, close quarter battle to. Hindi pwede yung airstrikes kasi hindi mo alam kung yung tinatarget mong gusali nandoon ang mga hostages ng mauti. Ngayon 240 yung sinasabi ni Father Chito Suganov na bihag at kasama diyan itong pare. Kumalat din sa Facebook yung kanyang apela kay Pangulong Duterte na paalisin lahat ng puwersa ng militar sa Marawi at sa Lanao del Sur. Yun ang problema ron. Dahil pag ginawa ng militar yan at ginawa ni Pangulong Duterte yan, nako po. At hanggang ngayon mga kaibigan, walang kasiguruhan. Mahigit ng 200,000 katao ang lumikas o apektado ng sagupaan diyan sa Marawi. Karamihan sa kanila ay nasa Iligan City at iba pang evacuation sites sa Lanao del Sur, sa iba't ibang lalawig, sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur. At hanggang ngayon at parami ang mga sundalo, parami ang paghihirap
ng mga taga-Marawi. Marami na nagkakasakit. Ang masakit dito mga kaibigan, kung natapos na yung giyera, ano na ang susunod? Walang problema sa mga mayayaman kasi marami silang salapi. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, paano nila maipapatayo yung kanilang bahay? Yung nawasak nila mga ari-arian, nasunog, nawala. Bukod pa dyan, yung mga litratong kumakalat sa Facebook, lalo-lalo na sa ArmWatch at saka sa New Marawi Pulse ba yun? Makikita ninyo yung mga litrato, grabe. Yung mga bahay, talagang inisa-isa ng mga otoridad. Pati yung mga aparador, wasak, talagang binuksan. Kung wala naman mga members ng mauti sa isang bahay, dapat nilisan na to ng mga sundalo. Hindi yung hinalungkat nyo pa yung bahay-bahay. Kaya nga kung matatandaan natin mga kaibigan, nung nakaraang linggo sinabi ng militar na nabawi nila ang 76 million in pesos in cash at saka mga tseke sa isang bahay na pinamumugaran ng ISIS. Dahil doon daw ay nakalagay yung isang machine gun at minamachine gun ng mauti, yung mga sundalo. Palagay ko hindi rin alam ng mauti na merong kwarta doon Dahil sinabi ng militar sa kanilang press conference na nakuha nila yung pera, 52 something million in cash, sa loob ng isang vault kahadiyero. So ibig sabihin nun na wala sa pangangalaga ng mauti yung salapi, kundi nasa may pagmamay-ari ng bahay. At yung may-ari ng bahay ay may negosyong construction. Diba? So ngayon, sinabi ng militar, ng mga otoridad na yung pera ibinigay na namin sa Bangko Sentral. Bahala na sila mag-imbestiga dyan. Alam niyo mga kaibigan, meron kasing ugali sa mga Muslim na hindi sila naniniwala yung pag-iimpok sa bangko. Mas gusto nila yung pera nila nasa loob ng kanilang pamamahay. Ganyan ang nangyari sa mga ampatuan. Nung dyan sa Maguindanao, nung pinasok ng mga militar ang bahay ni Ampatuan, mga kaibigan, ni Andal Ampatuan, yung dating gobernador. Matapos nung massacre noong 2009. Meron silang napakalaking walk-in vault doon na punong-puno, di umano ng pera. Pero nung pinasok nila, wala nang laman. Diba? Bakit ba, brother? Bakit mas maraming mga Muslim, lalo na mga negosyante, ayaw nila mag-impok? Bakit? Kasi yung sa bangko, may interest kasi. Basta sinasabi nilang may interest, pag nag-deposit ka dyan, tapos lumalago yung pera mo, kukunan pa. Bawal yun. Bawal sa Islam yan. Magiging tawag nito parang 5-6 din So pag yung pera mo nagkaroon ng interest, lumago sa interest, bawal. Haram. Haram yan. So yan ang kaya nga ang mga Muslim na mayroon silang sariling bangko sa bahay na lang. Yung kahadiyero. Yung kahadiyero. Kaya hindi natin masisi yung iba kung bakit nagkaroon sila ng limpak-limpak na salapi. Dahil kung mayroon sanang bangko ng sinasabi nila tulad noon, during ng Prophet pero Muhammad. meron naman Islamic banking, di ba? I don't know yung mga ama na... I don't know kung paano yung nila, yung setup nila dyan sa bangko ng... Ang ibig sabihin, kung talagang bangko, yung bang wala siyang interest, wala siyang tinatago lang yung pera ng mga Muslim brother natin doon. Or kaya nga, sabi na, it's a sin, kasalanan yung itatago mo yung pera. Kasi mag-i-interest yan, millions of pesos i-deposit mo sa bangko yan. Yung lang niya, yung interest lang niya, sapat na yun. Hindi maubos-ubos sa pagkain yun, di ba? Imagine, nakakuha nila 52 million in cash. Wow. Kasi haram yun. Yung kakainin mo yung interest, haram yun sa Muslim. Ngayon, ang problema dyan, paano mababawi ng pamilya na mga negosyante yung kanilang salapi? Yan lang naman. Baka sabihin naman ng gobyerno, hindi, ipakita nyo muna sa amin ang katibayan na sa inyo tong pera. Asan yung mga resibo nito? Hanapan ng butas para makakupis kayo yung pera. Asan ang resibo nito? Nag-file ba kayo ng income tax return? Nag-file ba kayo ng kung ano-ano? Nagbayad ba kayo ng buwis? Diba? Dapat isipin yung kultura ng pagtatabi ng pera. Di ba? Mahirap yan.
Kaya kung gusto nyo magtabi ng pera, wag sa bangko, ibigay nyo sa amin, kami magtatabi ng pera. Oo, sa amin yung interest. Walang interest. Walang Haram interest. nga Haram nga, di ba? Tayo lang ang mag-safekeeping ng pera nila. See. O, kailangan mayroon tayong bolt na kasing kapal ng hindi kayang bumbahin. Okay, mga kaigsunan, mauna, mga lagi, lisod kayo ng wata magkasinabot ba, mga kaigsunan. Maong usahay kaluluoy, no? Makaluluoy ang mga kaigalaan nato, mga kaigsunan natong diha sa kining sa Marawi City. Now, ambot nga nung kining lagi nga kababayan man gihapon na sila diha. Mananaw gihapon na sila, pareho na sila Muslim. So gumikan lagi sa ilang naa sila ideolohiya ba na mato pa nila unsa ba o sa kasekta sa Islam nga matud nila nga sila ang sa ila ang tinuod. Kini kami mao ni ang amua tinuod ni nga kinahanglan dili mo magpasagad nga magampo inani magampo kinahanglan inani mo magampo kinahanglan na kuhaan ani kay wala na nahimo sa atong propeta. So mao na kay sunang wa na nagkasinabot in taon. So ang gusto nila panalit nga kita dinhaman ta sa Pilipinas ang atong leader kupar kapir, yun sila. Kinahanglan nga ang atong leader mamahinog parehas natong Muslim. So naman ta diri sa Pilipinas magkaigsunan. Pero paano kaya nila matatawag na kufar, kafir ang mga namumuno sa Lanao, sa ARM? Kasi ang mga namumuno diyan mga Muslim din. Isa pa yan. 'Di ba? Oo, kasi meron tayong ulama, meron tayong mga imam, kaya nga autonomous region in Muslim Mindanao. Yes. Kaya mayroon talaga silang ibang agenda na ganon. Talagang sisirain nila ang Pilipinas, di ba? Hindi, tsaka marami sila pinatay ng mga inosenteng sibilyan. Mauna, mga kaigsunan. Pinapakita pa nila yung video sa mga litrato. Ayan, ipinagbabawal yan sa Quran. Totoo yan. Sa Banal na Aklat. Mauna. So, amod lagi, nga nung inanama sila, pangutanong na doon sila, no? Bayan sa Quran, bayan sa Biblia, expert kayo sila. Talagang kanang istudyahan na nila for how many years na, sa mga 10 taon na sila. Pero parang pare ba? Yung kanilang interpretations ng Quran ay talagang baluktot. Binabaluktot nila. Para maano nila yung sarili nilang agenda. Talagang pag sinabi nila na bawal yan, talagang sabihin bawal yan. Pag sinabing pula talaga yan. Kahit na dalawa kasi yung sa Quran yung how to reach God at saka yung batas. May batas siya Halimbawa, pupunta ka dun, labanan, kailangan mamatay ka man, and the name of Allah, kailangan. Pero mayroon siyang batas. Mayroon siyang batas na ganito. Kailangan handa ka rin. Na mayroon kang sasakyan, mayroon kang ganito, ganyan. Pupunta ka lang, parang suicide. Masama rin, hindi rin pwede yun. And sa kanila, pag sinabing pumatay ka ng kailangan, halimbawa, pumatay ka ng 10 tao, kung talagang tunay na Islam, pumatay ka ng 10 tao na kapir o kupar. Mayroong batas tayo Mayroong, hindi nila iniintindi yung batas, hindi nila inaano ganito, ganyan na dapat ganito ang batas pag pumatay ka ng tao, ganito, ganyan. Dinaano niyo para bang tinanggal nila Ayaw nila maniwala ng ganun. So, tapos, magsabi sila, ingon sila nga, kami ang tunay na Muslim, kami ang ginahimo na mo, kung sa ginahimo sa among prophet, mao dyan inani. So, para bang talagang wala gyud sila nagkuha mga kaigsunan. Ang ilaha Jud. Diba? Pero pare-parehong Diyos lang naman yan Allah, di ba? Yung Diyos. Isa lang naman ang... Si Kristo, ang Prophet Muhammad ba sa Islam? No. Si Kristo ba? Hindi. Sino? Kasi... Ano si Kristo sa Islam? Si Nabi Isa yan. Okay. Si prophet yan sa Islam. Propeta nga. Propeta. And one of the mightiest prophet, itong si Jesus Christ. Pero bakit galit sila sa mga sa mga non-Muslim? Iisa rin naman kanilang pinaniniwalaan. Yan naman alam mo, dahil sa tao, ang ganyan ng tao, ganyan ng tao. Interpretasyon, di ba? Oo, ganyan ng tao. Gusto nila, ganitong religion namin. Ganito naman sa inyo. Ayun sa inyo, peke yan. Ganito, ganyan. Yun na, nagkakasalungat ang bawat ng bawat tao. Kaya dahil sa religion, dahil ganito ganyan, di ba? Daming relihiyon sa buong mundo.
Ayun na nga. Pumunta ka sa Japan, iba relihiyon. Pumunta ka sa India, iba relihiyon. Pumunta ka sa ibang bansa, sa Africa, iba relihiyon. Siyempre, pagtatanggol nila yan. Pag inapakan mong religion na, pagtatanggol niya hanggang kamatayan eh. Oo nga, siyempre. Siya muna. Kasi ano yan sensitive na issue ang relihiyon, mga kaibigan. Anyway, sa ibang balita, mga kaibigan, ito, ingat kayo sa mga mahilig mag-share sa Facebook. Kinumpirma na ng Department of Information and Communications Technology na si Secretary Rodolfo Salalima na magsasagawa na sila ng pag-aresto sa mga taong mahilig maglagay ng mga propaganda ng kalaban o ng ISIS dyan sa Facebook at sa social media. Dahil ito ay saklaw sa kasong cyber sedition. Ito umano ay may kaugnayan sa Marawi Shades kung saan ang suspect umano ay ginagamit ang social media sa pagpapakalat ng mga propaganda at nanghihikayat ng pagsama sa rebelyon na sinimulan ng ISIS o Islamic State of Iraq and Syria o ng Baute Group. Sinabi pa ni Secretary Salalima, mahigpit nilang sinubuhay-bayan ang mga social media posting kaugnay sa Marawi Sheets hanggang matukoy ang uhulihing suspect. Una nang hiniling ng militar ang pagtanggal sa 60 mga social media accounts na ginagamit sa pagpapakalat ng propaganda ng mga terorista. Ito kahit gumamit ng fake na pangalan, madali kayo matutuntun kasi yung bawat computer nyo may IP address yan meron siyang internet protocol address. So kahit gumamit ka ng free wifi dyan, talagang matutuntun ka. Kunyari magpunta ka sa isang coffee shop, may free wifi dyan, nag-log on ka, naglagay ka ng propaganda ng kalaban, gumamit ka ng peking pangalan, matutuntun ng otoridad yung wifi na yan, kung saan yan. Kunyari nagpunta ka sa isang coffee shop, malalaman yan. Okay, iisipin mo naman, coffee shop yan. Hindi naman nila alam kung sino ako, kung anong pangalan ko, kung anong itsura ko dahil fake naman yung accounts ko. Pero nalimutan mo na, yung mga pupuntahan mo, may mga CCTV yan. Pakikita, eto, taong to, eto, may CCTV, nakita namin itong itsura, eto ang naglagay ng accounts. So, pero marami pa rin loopholes to. So ang kailangan talaga dito iwasan ang pagkalat nitong mga propaganda dahil hindi ito makakatulong, mga kaibigan. Lalong-lalo na kayo may martial law. Nako, napakabigat ng batas ngayon pag may martial law. Maaari kang arestuhin ng walang warrant. Maaari kang ikulong ng mahabang panahon hanggang enforce ang martial law. At kailangan ay makapagtulungan sa mga otoridad, mga kaibigan. Kung meron kayong naririnig na mga balita ng walang kumpirmasyon, huwag nyo ikalat sa Facebook dahil makakapagdulot ito ng panic at alarm o alarma sa publiko. At ang mahalaga dito, mga kaibigan, pati yung paggamit ng mga t-shirt na may marka ng ISIS o Maute o yung black flag o yung Daesh flag, bawal yan. O kaya pinalitan nyo yung profile nyo dahil gustong-gusto nyo yung ginagawa ng Maute, bawal yan, nakapaw. Maniwala kayo, mga kaibigan. Tapos pinagbumura niyo yung pamahalaan, pinagbumura niyo yung otoridad. Ako, bawal yan. Maraming bawal ngayon, mga kaibigan. Kaya nga ilang beses nang nakikiusap ang ating pamahalaan, tumulong ang publiko sa otoridad. Lalo-lalo na kung meron kayong mga nakikitang mga kaduda-dudang tao. Yung naglalakad naka-hoodie na, naka-sunglass pa, naka-sombrero pa, may nalang backpack, nakapaw. Kunan nyo na ng litrato sa cellphone ninyo. Pero wag nyo naman i-report kagad na dahil naka-hoodie, ni-report nyo kagad hindi nyo alam, mainit lang pala, ayaw ipakita yung kanyang bagong haircut. Kung pala, naka-mohawk siya. At lalo-lalo na yung mga bag na iiwan sa mga mataong lugar. Huwag niyong pag-iinteresan yan. Marami ng kasong ganyan. May naiwan sa Maynila, isang regalo.
Aba, inuwi ba naman sa bahay? Nung binuksan yung regalo, sumabog. Nako. Yung mga suspicious baggage, nako. Huwag niyong lalapitan. O kaya pag merong coaching na susunog, huwag umalis kayo dyan. Huwag kayong makipag-usyoso dyan dahil nangyari na yan sa Zamboanga City. Kung hindi tayo nagkakamali dyan sa Barangay Giwan, dyan sa Zamboanga City, nasunog yung isang kotse. Siyempre, mga Pilipino, mahilig mag-usyoso eh. So, nagtumpukan sila doon. Habang nasusunog, kinukunan pa nila ng video sa cellphone. Biglang sumabog. Yung pala, may bomba sa loob, di ba? January yata nangyari. Kasabay nung 3 araw bago yung bakbakan dyan sa Mama Sapano, sa Maguindanao, sa pagitan ng MILF, BIFF at ating military. Kaya ingat, tandaan niyo yung mga hotlines ng ating otoridad, 117, 166 at saka 911. 117, 166 at saka 911. Alagaan niyo yan, baka lumabas sa sweatres. Bitaw na mga kaigsyonan, una-una na po mo niya, Allah, tadaan natin ang giingon na Sir Al. Ay na mga kaigsyonan, ambot na ang anong inani, ang atong kinabuhi, anong yaring kinaiya sa mga katauhan, mga Pilipino, dili man tayo naani sa una, no? Murag sa una, murag mga edukaw pamantong mga tao sa una, bisag ingon sila nga, ignorante. Pero wala yung tao nagbinuang. Wala yung mga droga, mga illegal drugs, wala yung mugunit ganing pusil, ganing gabalong uban. Diba? O nagkaroon pa sila nagkaingon tang na high-tech na ta. Murag nalain naman na high-tech naman hinoon. Anton mga kaisipan, anton sa mga pag-isip, kuhan sa mga tao, nalain na high-tech na, hindi na takasabot, nganong ninani naman tano. Pero mga kaigsunan unta, ang ato lang kining tabangan na ito ang atong gobyerno ba. Dili na lang ta magpasagad na lang, dili na lang ta magpungko diha, unsa ba, una di na ta maghilabot-hilabot sa mga unsang butang nga ikadahot sa atong gobyerno, sa atong katauhan, di ba? Edukaw mo nung tada, ang atong buhaton, kanang maningkamon, katrabaho man ta sa opisina, katrabaho man ta bisag asa, ang atong ating manon, kanang atong trabaho, dili kay unsa-unsa na lang pagabuhaton sa atong mga katauhan nga ikadaot sa atong gobyerno. Kita ra may malugi, di ba? Magpasagalan ta. Tanawa ra atong mga brothers na sa asa ni dapet sa Marawi nga lagi balo na sila nga ikaw Kristiyano una wa pud ka nakasabot ang ilang lang gibuhat nga ingon nga mga relihiyoso mga tawhana din mga pare man sila siyempre di mo ka maghuna-huna og nga lahi ang ilang tumong, di ba? Now bisag ako tingali po sa atana nga Muslim nya himong ka nga sila maayo man na silang tao kay lagi gadala na sila Biblia, gadala na sila Quran nga wa ta kakita nga ang ilang makalihukan laglahi man di ay front lang di ay na nila to nga inani ang gusto nila inani matud pa sa Ginoo matud pa si Allah inani front lang di ay to nila pero lahi di ay ang ilang tumong unya kita naman tanong peranglit nga kita dalahi ang ilang tumong ita nga kay baluta nga mahibalo man sila graduate ko na sila mga pila ka tuig na dito sa Saudi, pila ka tuig na dito sa Middle East, eskwela na sila dito, gabahin niya ng Quran, unang lahi man po diya ang ilang giestudyahan. So nag-abot na nila dire, mangalap po na sila, pinaagi sa ilang mga gitunan dito sa laing nasod, dito sa Middle East, niya ila po nang i-inject dire. Hantod nga ang mga tao, magkapuliki na yung tao, ng mga tao, di na magkasinabot. Sumaw na magkaingsunan. So ang ato dito, pananglit nga naakita tag usahay kita tag gwapo no. Una ba dito magkahuna-una o gwapa ba nga babae. Kini kubag kayo na dito magkahuna-una nga siya diha nga terorista din na siya. So wala sa itsura, wala sa porma ang ingon tang kanang mga tao nga daotang ang ilang tumong, di ba? So ang kita atong lantaw na atong tan-awon kinsa man guna sila. So panalid dito magpasagad na lang ta, dito magpakabana. Naaaray panahon nga mahitabo sa tua si Bakuin Town buyag-buyag lang katong nahitabo dito sa Marawi kay kita wa ta nagpakabana wa ta nagmitabang sa atong kaugalingon
mitabang sa atong mga pamilya o mahal nato ang atong pamilya, kinahanglan panahon nga tabangan nato ang atong gobyerno. Di ba? Dili kay nga atong istoryahon, atong lait-laiton na magpadala tag mga unsa-unsa data sa atong mga internet dia, sa atong mga Facebook dia, sa atong mga litrato nga ikadaot sa atong nasod na usara naray panahon nga ikaw mabiktima ra ka anado sa imong nga ginabuhat. Tanawa ra gud dito sa Kwan, sa Balawi, di ba? Siyempre, ang uban diha, di na lang ba? Pareho lang na itong Muslim, na sila muhimog yan. Diwa sila nasayod, na lahi di ay. Ang ilang mga tumong sa mga ginikanan, bantay na ninyong mga anak. Di ba? Bantay na ninyong mga anak, kay lagi ang mga kabataan ron, dali na kayo magkumbinsi, niyan ang mga taong tamis ang laway, tamis ang dila, ibalo kayo magkumbinsi sa atong mga kabataan. San tamis? Tamis ba eh? Tamis ang dila, tamis ang laway, tamis lain naman ang una-una ni mo. Ay nako, sarap mo na ko lang ating panahon, no? Manamilit ko si Muna kay lagi, mauna to. Amo ka, musunod ugma na po. Magkita-kita lang gihapon ta. Magkadungo kayo lang gihapon ta. Matun pa sa Tausog. Kini lang gihapon si Abdel. Mayong hapon kaninyong tanan. Alright, daghang salamat sa imo ba, Abelardo? Daghang salamat. Yung gustong magbigay ng greetings, hanapin nyo lang si Brother Abdel. At yung gustong magpalagay naman ng ads, hanapin nyo lamang si Mr. Sammy Said dito sa Radyo Mindanao. At syempre, nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa amin. 1 oras na naman ang lumipas, mga kaibigan. At katulad ng sinasabi namin, huwag kayong maniniwala sa aming mga pinagdadaldal dito. Puro to kasinungalingan. Puro to invento opinion. At siyempre, maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas, ito po niya balingkod. Alasinto, nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup.